Nadalili po tayo ng katayo at magkasalitan ng isahin ang talata ng Diyos. Isaiah 43 verses 1 to 7. But now, this is what the Lord says. He who created you, Jacob, he who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Do not be afraid, for I am with you. I will bring your children from the east and gather you from the west. Sabay-sabay po. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Father, we thank you dahil sa ating mga salita ay settled. Settled that heaven and earth shall pass away, but your word will stay. Salamat Panginoon Diyos dahil sa pamagitan ng inyong mga salita at sa pamagitan ng banal na Espiritu sa paggawa Panginoon Diyos ninyo ay nakasumpong ang karamihan sa amin ng kaligtasan at kami ay na-born again. And we thank you dahil sa ang inyong mga salita ang patuloy na nagsustain sa amin upang patuloy namin malaman ang iba't iba pang pamamaraan na bahagi namin na dapat namin kapanan. We thank you, Father, because your word, your written word na inyong marvelously and miraculously preserved ay patuloy namin napapakinggan, nababasa at tuloy ay alam namin ang mga kapamaraanan niyo to some extent as you reveal it to us ng dahan-dahan. We thank you, Father, for the glory of your word. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Diyos. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kapatid. At salamat sa Panginoon dahil sa meron tayong labang bisita po na narito. And we thank God dahil sa hindi po na-aksidente na kayo mapadako dito. Meron kayo tinugon ng mga paanyayasan at kayo tumugon naman. Salamat sa Diyos. Ano kaya, habang naglalakad ka sa sabihin natin sa kaparangan, ay may nakita kayo isang baka, tumuyang-yang. At dahan-dahan, nung nagsalta siya o nag-make sound siya, ito ang sinabi niya. Hindi ako, no? Something is wrong. Something is wrong. Ano kaya pagpasok mo naman sa bahay mo, yung pinaka-favorite na pusa mo, for a reason, lumapit sa iyo at tumingin sa iyo. At ang sabi naman niya ay, something is wrong. Ano naman kaya? Ang kamatis ba ay isang fruit o ito isang vegetable? Fruit o vegetable? Pero scientifically, lahat po ng nakikita nyo na may buto, maliban sa tao, ay fruits. Okay? Fruits. Dito, alam naman na, I know I'm supposed to be a fruit. Alam ko, dapat ako isang fruit. Pero I feel like a vegetable because people are saying that I'm a vegetable. Ano ba talaga ako? So may problema. May krisis sa tao ito. Ito naman ang sinasabi natin kapag ang isang tao ay nagkaroon ng question sa kanyang puso, sa kanyang kaisipan, sa inner recesses ng kanyang puso, ay ang tanong niya sa sarili niya, sino ba ako? At dito ay makikita natin na ang taong ito ay dumadaan sa isang krisis na gusto niya makilala kung sino ba talaga siya. Naalala ko, mayroong mga pagkakataon na mayroong ilang mga contestants sa iba't ibang mga game show na sinasabi nila ang dahilan ng kanilang pagsali upang makita nila, makilala nila, makapag-communicate sila doon sa ama na hindi nila nakita magmula nang sila isilang. Parang bagang mayroong kulang. Nang kulang na yun ay magpupunuan lamang doon sa katauhan nila. Pag at least nakausap nila, nakilala nila, whether i-recognize sila ng tatay nila o hindi, ay buo na rin sila. Something na kinakailangan nilang isirado isang bahagi ng kanilang buhay na may closure, kumbaga.
So dito sa mga pagkakataon nito, naghahanap po siya at inaalam po niya. Ang paksa po natin ay our identity in Christ and who you really are. Sino ba talaga kayo? Hindi ko anong sinabi ng kapitbahay niyo, hindi sinabi kung sino man kagalit niyo, hindi ko anong sinabi ng sino pa man na may sama ng loob sa inyo, kundi as far as God is concerned, as far as His Word is concerned, sino ba tayo? Who are we? And for those who are in Christ, sino ba talaga tayo who are in Christ? Now, Prophet Isaiah has this to say. Tinawag niyang earth, tinawag niyang heavens, at ginawa ng mga witnesses sa mga ito. At ang sabi niya, "Hear me, you heavens, listen, earth, for the Lord has spoken." Ang Panginoon ay nagsalita. At itong sinabi niya, ang sabi ng Panginoon, "I reared children and brought them up, but they have rebelled against me." Nagpalaki ako, nag-alaga ako at nagpalaki, pinalaki ko ang mga batang ito, mga anak ko, pero hindi nila ako kinilala, nagrebelde sila sa otoridad ko. Mabuti pa ang baka, alam nila kung sinong amo nila. Mabuti pa ang donkey, alam nila kung saan sila uuwi. Doon sa manger ng kanilang ng mamayari sa kanila. Ngunit ang bansang Israel, sabi ng ni Jehovah, sabi ng ni Yahweh, sabi ng ating Panginoon, does not know. Israel does not know. My people do not understand. Damdamin natin yung sakit ng kalooban na nararamdaman ng Diyos Ama natin. Yung mismong nilikha ko, yung mismong anak ko, yung mismong finorm ko na nasyon, Israel does not know. He doesn't understand. In the New Testament naman, ay sa isang pagkakataon when the Lord Jesus Christ was telling about a parable, isa sa mga parable na ginamit niya tungkol sa mga nawawala, yung mga wala pa sa kaligtasan, ay patungkol sa isang alibughang anak, hiningi niyang yaman, ang bahagi ng kanyang kayamanan, at kumbaga, ang ginawa niya ay nilustay niya lahat ng mga ito, nang bumalik siya dahil sa walang-wala na siya, ni wala na siyang makain. Handa siyang kumain ng mga darak. Kung ano pinakain ng baboy, ay kaya niyang kainin para mapunan lamang ang walang laman siya niya. Then we all know kung paano ang Ama ay handang tumanggap. Doon sa inawit po natin, we are running away from God. We are pursuing things that are not in accordance with the will of God. We thought that all these things will be able, when compiled, or will fill up the emptiness of our heart. And eventually found out na hindi. It is only when a man, pag na-realize siya na kung ano man mga bagay na pwedeng i-offer ng mundong ito, mabuti man o masama, ay walang pamamaraan upang i-fill up yung vacuum na nasa puso niya, yun lamang sa pagkakataon na yun, hahanapin niya ang Diyos. Pero sa totoo lang, ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ang naghahanap sa atin. Ang Diyos ang naghahanap sa atin. Kaya nga, sabi nga ni Augustine of Hippo, one of the church fathers in Africa, sabi niya, "Thou hast made us for thyself, O Lord, and our heart is restless until it finds its rest in thee." O Panginoon, kayo naglikha sa amin. At hanggang hindi namin nasusumpungan kayo to some extent at bumalik kami sa inyo, hindi magkakaroon kapahingahan ang aming mga puso. Yan ang mga naranasan ng bawat isa sa atin nung wala pa tayo sa Panginoon. Bagamat ang karamihan rin sa atin for a reason na hindi naman natin alam na nawawala tayo eh. Tama po. But at the end of the day, ang sinasabi ng salita ng Diyos, lahat tayo ay nawawala dahil sa lahat ay makasalanan. So tignan po natin. Do you know? Ito pong katanungan natin. Who you are? Do you know who you are? Marang alam niyo, sasabihin niyo, ako si ganito, sasabihin niyo pangalan, sasabihin niyo address niyo, sasabihin niyo kung sinong asawa ninyo, o sino ang nanliligaw sa inyo. At do you know? Of course, I know who I am. Maybe you're the one who doesn't know who you are. But, tanungin natin ulit ito. At inamnamin natin ang katanungan at kahulugan niyon. At totoo tayo, do you know who you are? Pag wala na tayo kay Kristo, we don't know who we are. At dito sa pagkakataon na ito, titignan po natin ang karanasan ng bansang Israel at i-superimpose ko dito ang karanasan ng tao, lalo kapag sinakilala na sa Panginoon,
And tignan natin ang parallelism tungkol dito. So ang katanungan sa inyo, sa akin, do you know who you are? Ang ikalawa ay whose you are. Kanino ba kayo? Sino ba nagmamay-ari sa inyo? Sino ba nagmamay-ari sa akin? Do you know what you are here for? So kung ang una ay identity, ang ikalawa ay relation, tapos relationship, ang ikatlo naman ay ang purpose. Kapag ang isang tao ay walang layunin, pakiwing-giwing lang lakad niya, pasuray-suray lang parang isang lasing. Hindi alam kung anong hinahanap. Tignan po natin ang unang katanungan, do you know who you are? Sabi niya, ni Isaiah, ang ganito, but now this is what the Lord says, He who created you, Jacob, He who formed you, Israel. Yung He who created you, Jacob, He who formed you, Israel, ay hindi sinabi ng Panginoon. Kundi itong dalawang ito, two lines ito, description kung sino si Yahweh. Kung sino ang Panginoon na tinutukoy ni Isaiah na nagsalta. So sino itong Panginoon na nagsaltang ito na ngayon ay gustong sabihin ni Isaiah, but before that ay pre-preface niya. Sinabi niya, itong Panginoon ito, ang siya nalikha sa iyo, Jacob. Itong Panginoon ito, siya ang nag-form sa iyo, Israel. May parallelism po dito, created and formed are similar to some extent. Jacob and Israel referring to one person and one nation, and that is the nation Israel. Created. Israel was created by God. Magmula kay Abraham na naniwala sa Diyos na nagsabi sa kanya, tignan mo ang kalangitan. Pilitin mo, subukan mong bilangin ang mga bituin na sa langit. Subukan mong bilangin ang mga buhangin na sa may dalampasigan, sa seashore. At yun ang magiging iyong descendants. Ito sa pagkakataon na si Abraham ay walang anak pa kay Sarah. And we know from si Abraham ay nagkaroon ng anak na si Isaac. Si Isaac ay nagkaroon ng anak na si Jacob. At si Jacob ay nagkaroon ng mga anak. At magmula sa mga anak na ito na 12 lalaki, nabuo ang nasyon na binubuo ng 12 tribes ng bansang Israel. Who formed it? Ang Diyos. Who created it? Using that word, ang Diyos. Okay? So, sa atin naman, sabi ni David ang ganito, for you created my inmost being. Yung pinaka-being ko, binuo ninyo. Nilikha ninyo. You knit me together in my mother's womb. Sa loob ng sinapupunan ng aking ina, ako'y binuo nyo. One sperm cell from your father, and one egg cell from your mother, and they come together, then na-fertilize ang egg cell, and come eventually you. But at the end of the day, we know we are created by God. At makikita po natin, ang karamihan sa atin, nanggaling tayo sa sinapupunan ng ating ina. Maaring ang ilan sa inyo, o baka dahil maaring ang ilan sa inyo ay galing sa sinapupunan ng ibang babae na hindi nyo ina. Ito yung mga tinatawag natin surrogate mothers. Dahil sa hindi, walang kakayahan, may problema sa placenta, sa uterus, kaya kinakailangan na mag-meet muna egg cell at sperm cell outside at i-implant sa isang babae who decided for the payment na maging bahagi dito. But at the end of the day, alam mong ina, hindi yung ina nagdala sa iyo ng 7 buwan, kundi ina na kung saan nanggaling ang yung egg cell niya. Ang sinasabi dito, ang Diyos pa rin
With all the technology na alam natin na kung saan pwede makos ang isang babae na hindi na makapanganak na magkaroon ng anak, at the end of the day, ang Diyos po rin ang nag-create sa atin. Ano man sa circumstansya tayo ipinanganak, whether tayo legitimate child or illegitimate child, whether pinili ng mga magulang natin na sa ganitong mga panahon ay magkakaroon na sila ng anak, o di man ay aksidenteng nangyari, o di man ay hindi naman plinano na dumating ka pa, ikaw pa rin ay created ang Diyos. Merong purpose ang Diyos. Merong disenyo ang Diyos. Kaya walang sino man pwede magsabi sa atin, ano man circumstances tayo ipinanganak, ang katotohanan, ipinanganak tayo, pinahintulutan ng Diyos na mabuo tayo, dahil sa meron siyang layunin sa bawat isa sa atin. So, we were created by God. Then sabi rin ng ating ng Panginoon, ng Panginoon, do not fear, for I have redeemed you. Huwag kang matakot, sabi niya sa bansang Israel. Dahil sa hindi lang kita hindi lang ako ang naglikha sa iyo, ako rin ang tutubos sa iyo. Tutubos, ibig sabihin babayaran. Mayroong gagawin siyang kapamaraanan upang mapasa sa kanya pa rin tayo. I have redeemed you. It costs something for us to become children of God. It costs Him something. And that something is none other but the precious blood of Christ. At ito ang katotohanan, Israel was redeemed by God. When we look into the history, no doubt, ay maalala po natin na kung saan ang mga Israelita for about 400 so years ay naging slave sila. Nang dumami sila, natakot ang hari, ang ginawa sa kanila ay ginawa silang slaves. Hindi kilala ng hari ng pagkatapos kay Joseph, hindi na niya kilala kung sino si Joseph na naging prime minister. Na isang Israelita naging prime minister sa Egypt, na tumulong sa Egypt upang sa panahon ng famine ay magkaroon ng solusyon. Sa gabay na rin ng Diyos. Then eventually we know na kung paano itong mga Israelitang ito ay nakadaan doon sa pulang dagat ng sa may buhanginan, nakadaan sila by a miraculous work ng Panginoon using Moses as His servant. They were redeemed from slavery. Sabi naman dito ni Apostle Pablo, in Him we have redemption through His blood. It was by His blood that we were redeemed. And we were redeemed from slavery of sin. Sabi niya, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Ang kaunawan dito makukuha magmula sa talatang ito ay, we were redeemed by God. Some of you may not be redeemed by God. But as far as God is concerned, He wants to redeem each one of us. When in fact He has sent His Son Jesus Christ 2,000 years ago upang mamatay doon sa bundok ng Kalbaryo para matubos ang bawat isa sa atin. But it's up to you. But in the end, there will always be consequence kung ano man ang desisyon na kunin mo, tanggapin mo, hindi mo tanggapin. Yung redemption na ginagawa ng Panginoon, nasa tayo pa rin ang magdi-decide noon. But I just would like to know if there will be someone who will be able to identify with me sa ilang mga pagkakataon na hindi pa sikat ang mga Lego, wala pa mga Lego, wala pa yung mga technology na kung saan tayo ay pwede magkasang tumingin sa screen at sa kung ilang oras ay pwede tayong makapag-game. There was a time na, ewan ko kung familiar kayo sa mga tsinelas sa goma, ang pangalan ay Dragon. Familiar kayo doon? Yung maganda na yung gomang yun. No? Tsinelas yun, pero goma. Ang isang pamamaraan, pag paubos na, ay yung pumupudpud na at may sobra tayong goma na tsinelas, ang ginagawa natin ay kinakat natin ito ng gunting at hugis, bangka. At pupunta tayo hindi sa ilog, kundi sa kanal. Kasi di ba? Sa kanal, at papatianod natin yung maliit na, yan, tapos tatakbo tayo sa pamamagitan ng maliliit na paa natin at hihintayin natin yung pagdating ng ating bangkang binuo natin. Meron ba naglaro ng gano'n? Meron na. Okay. Pagkatapos doon, paulit-ulit ayon sa kwento na ginawa niya ito. Dumating ang isang natatanging araw for a reason nang siya pumunta na sa kabila upang tignan at hintayin yung kanyang bangka na ginawa niya, hindi na niya ito natagpuan. Lungkot na lungkot ang batang itong umuwi at makailang araw hindi siya makaget over.
At hindi siya maka-get over. At dahil dito ay naisip na, ano na ba yan? Hindi ko na nakita. Very precious pa naman sa akin ito. But one time, nang siya dumadaan sa isang thrift shop, ay may nakita siya sa eskaparate. Uy, mukhang akin yun ah. Alam ko hugis eh. Alam ko yung kulay na at alam ko yung lipis ng tsinelas sa yon. Nung tinignan niya, akin nga yun. Kaya pumasok siya at sinabi niya ngayon sa may-ari, sa akin mo yan. Sabi ng may-ari, hindi ko alam. Lahat ng mga bagay dito na binibenta ko ay binenta din sa akin. Binili ko rin for a price. So kung gusto mong magpasa iyo yan, hindi ko na alam kung talaga sa iyo yan. But anyway, just close the issue. Kung gusto mo yan, bayaran mo. So ang batang yun ay gumawa ng kapamaraanan. Natapos ang ilang araw, siya bumalik upang tubusin. Binigyan niya ng redemption money at nakuha niya ulit. Twice owned. First, it was owned by creation man, yung batang yun na gumawa, quote and unquote. At dumatagpuan niya, but it was lost. But pagkatapos noon, ay nakita niya muli, and he owned it again, and it by redemption, ni-redeem niya. Ang isang tao hindi mapunta sa langit kung siya minsan lamang ipinanganak. Kinakailangan ng isang tao, kung gusto niya mapunta sa langit, ay kinakailangan ng ikalawang kapanganakan. Ngunit katulad ni Nicodemo na sinabi niya, paano po yun? Posible ba ako'y pumasok sa sinapupunan ng aking ina upang ako'y ilabas at isilang na muli? Sabi ng Panginoon, hindi sa ganun pamamaraan. Kundi sa pamamaraan ng ministry ng salita ng Diyos at ministry ng Banal na Spirit by the Word and by water and Spirit ay maboborn again ang isang panapataya. At marami sa inyo ang magsasabi, through the agency of the Word of God and through the working of the Spirit of God, ay nakasumpong kayo ng kaligtasan at nakasumpong ako ng kaligtasan sa Panginoon. And we were redeemed by God. We were twice born. Twice born. Okay? At alam po natin, niredeem tayo sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Do you know whose you are? Kung sino nagmamay-ari sa iyo? Napakahalaga na maunawaan natin na ang isang part ng identity natin ay makikilala kung sino ang pinakamalapit na relasyon natin. Kung ito may magulang, kung ito may asawa, kung ito may kapatid, sa karamihan ng mga kaibigan. As far as the Bible is concerned, as far as our situation is concerned, as far as salvation experience is concerned, dapat kilalanin natin, alamin natin, tiyakin natin. Sabi doon sa awitin na kanina, na kung saan practically marami sa atin nag-affirm na sinabi, I know who I am, I know whose I am. Hindi mo sinabing, I'm yours. I'm yours, Panginoon. I'm yours. Di ba sinasabi natin yun? Pag umawit tayo, talagang sinasabi natin, I'm yours, I'm yours. Yan ay masasabi lamang kung talagang tunay na tayo yours at sold kayo doon. Do you know whose you are? Sabi po dito ng Panginoon, I have summoned you by name. You are mine. Sabi niya, sinusulatan niya through the prophet Isaiah. Sabi niya doon sa nasyon sa nasyon na tinawag na Israel, I have called you by name. Nasubukan niyo na ba na inyong anak ay pinangalanan ng ibang tao na hindi niyo kakilala? Hindi nyo nga tatay ang nagbigay ng pangalan. Ang pag-name ay napakahalaga because it talks about authority. Authority of the one who gave the name to the one who will take that name or who will receive that name. Yung authority, napakahalaga. Sino sa inyo ang pinanganak na yung kapitbahay na nagpangalan sa inyo? Wala naman siguro. No? At walang papayag na magulang na papangalanan ng aking anak ng ibang hindi ko kaano-ano. Okay? I have summoned you by name. Bakit po? Ito po yung titignan po natin na mamaya. You are mine, sabi. At dito po, Israel is owned by God. Narito si Israel, who was formerly Jacob. At this particular point in time, when he was then wrestling with God, in the appearance of an angel, his name was Jacob. And Jacob means usurper. Usurper o usurper, yung talagang grabber, talagang dumatakmak,
Ngayon dahil sa, yun ang pangalan na binigay sa kanya ng tatay niya, o ng tatay niya o magulang niya. Then after which ay, nung kinakailangan na makaalis ang anghel, ay gumawang kapamaraanan siya dahil sa taga masigasig, porsigido ito si Jacob. Kaya nung siya'y makawala dahil sa pag-handle doon sa hills niya, ay ano po nangyari? Ay pinangalanan siya ng Diyos ng Israel, the prince, no? Who wrestled with God, something to that effect, who prevailed, something to that effect, no? Pinangalanan siya as Israel, yun ang tunay na pangalan, yun ang naging pangalan niya. Now, titingnan po natin sa ating New Testament, we know, yet to all who did receive Him, Jesus Christ, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. We are the children of God. When Jesus was then talking to the Pharisees, as these Pharisees were claiming that they were the children of Abraham, sabi, no, you are the children of Abraham, you are the children of David. Ang diablo ang inyong tatay because sa inyong pagsisinungaling. So we are the children of God. We are owned by God. Yun po ang napakahalaga. We are owned by God. If I am owned by God, then God will do everything. Kung ginawa na nga niya, ibinigay niya ang kanyang buhay ng kanyang anak na si Jesus upang tayo ay maligtas magmula sa kasalanan. Anong hindi niya pwedeng gagawin para sa atin? Kung ito ay para sa ikabubuti natin ito, at ito ay para sa glory niya. Walang hindi niya gagawin. Because pagmamayari tayo ng Diyos. At tignan po natin, sino ba itong Diyos na nagmamayari kay Israel, sa bansang Israel? Sabi niya doon, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. I'd like you to see those words na kulay dilaw. Waters, rivers, fire. When we start talking about rivers, mabilis ang pagdalo yan. Di ba? Na kung talagang hindi ka makakahawak at hindi ka mag-swim, hahayaan na magpatihulog ka kasama ng river, pero meron kang pamamaraan dahil sa you can swim, ay delikado. So much so with fire. So ano ibig sabihin ng different degrees of mga challenging situation. Different mga degrees ng mga pwedeng kaharapin ng tao ng bansang ng Israel. At ang sabi, I will be with you. It will not sweep over you. You will not be burned. Alam niyo po, ito po ang nangyari. Ang bansang under King David, ang bansang Israel ay binubuo ng 12 tribo. Pero nagrebelde ang 2 tribo laban sa, at umalis sila, nag-separate sila, magmula doon sa 12 na magkakasama. Kaya nangyari, nagkaroon Northern Kingdom, Southern Kingdom, and it was during the time of King Solomon. It was because King Solomon listened to the advice of his peers over against the advice ng kanyang mga elders na mga advisor. So, kasi ang request ng mga tao during this time, sa Panginoon ng inyong ama ay nahihirapan po kami. At nahihirapan po kami because of the taxation na nangyari. Sabi ni Solomon, kung ganito ang kapal ng palad ng aking ama, if I remember correct, dodoblihin ko pa yan. Ibig sabihin ko, anong naranasan nyo? Higit pa mararanasan nyo sa panahon ko as I reigned this. Although he was wise, somewhere, somehow, at some point in time, he is not wise. This man who is considered to be the wisest man, beyond comparison, ang mga contemporaries niya. So, ang nangyari ay, because of the sins of the Northern Kingdom na pinamahalaan ng 19 ng mga hari, iba't ibang mga hari, and all of them are evil, and when we say they are evil and described as evil, just because they didn't follow the footstep ng mga pagkakataon ni si David sa karamihan ng bahagi ng kanyang buhay, ay malapit sa Diyos. They were not like David. They didn't pursue God. Hindi nila sinunod ang Diyos.
And because of that, ang nangyari, pinahanayaan ng Panginoon Diyos na nasubit sila ng Assyrian at kinubkub sila. And eventually, nag-dissipate na sila, nagkalat na sila. But itong natitirang dalawang tribo na kung saan sumusulat at nagbiminister si Isaiah, ay it was later nang sila ay kinuha rin dahil sa hindi nila pagsunod. Bagamat meron silang good na mga kings na sumusunod sa yapak ng kanilang ancestors, yet hindi sila, merong mga evil kings doon sa Southern Kingdom at meron yung mahalang mga kings who are weak. Weak in a sense, they didn't pursue yung footstep ng kanilang ancestors. So what we have seen here is, kinuha na pang Diyos, hinayaan niyang mapalo, madisiplina ang kanyang bayan na ito, 2 tribes ito, at nakuha at sakop ni Nebuchadnezzar. Ang kinuha ni Nebuchadnezzar ngayon, yung mga malalakas, yung mga maalam, at dinala niya sa kanyang lugar. Kumbaga, diniport ang mga ito. Ang mga natira, mahihirap, walang mga pinag-aralan. Yun ang mga natira sa Israel. And it was as a result of the discipline of God on them. And yet, ngayon, ang sinasabi niya, so, at this point in time, andun pa sila, nakakalat pa sila. They were experiencing yung palo ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang kasalanan. Ngayon, ang sinasabi ngayon ng Panginoon, ito, magdaan kayo sa ganito, I will be with you. Sasamahan ko kayo. And there are 70 years of captivity na nangyari sa kanila. Then, tignan nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos na sinasamba na nagmamay-ari at nag-redeem sa kanila ay ang Diyos sa pawang makapangyarihan na anuman circumstantial pagdadaanan ng sino pa man at ng bansa as a whole ay kaya niyang isalba sila. Tingnan niyo ang sinabi pa rin ng Panginoon. Do not be afraid, for I am with you. I'll bring your children from the east and gather you from the west. I'll say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. Ito ang sabi ng Panginoon ni Yahweh. Sabi niya, huwag kayong matakot. Ang kapayapaan ay mapasa inyo. Lahat ng kung saan man nakalat ang mga tao, ng mga anak ko, kukunin ko sila pabalik. From the east, from the west, from the north, from the south, lahat babalik sila. And it happened in the time of Cyrus the Great. Na hindi ba siya Hudyo, ay ang Espiritu ng Diyos ay sovereignly ay nag-work sa kanya at pinag-utos eventually sa action ng Espiritu ng Diyos, influence ng Espiritu ng Diyos sa kanya, sumulat siya ng isang treaty, ng isang kapahayagan na payagan, pauwiin ang lahat ng mga Israelita na nakapaloob sa kanyang kaharian upang sila ay makabalik doon sa kanilang pinanggalingan. So nakita natin, sino itong Diyos na ito ng Israel na siya nagmamay-ari at siya nag-redeem sa kanya? Yan ang Diyos na all-powerful. All-powerful. At ito rin po ang sinasabi ni Paul. Now, to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is at work within us. Who is able to do nang higit pa sa anong hingin natin at ma-imagine natin. Kaya niya yan ang Diyos natin, hindi nalilimitahan. Is there anything too hard for God? Wala. Because our God is God of the omnipotent. The God of Israel, who had created and redeemed her, is also our God in Christ, who is able, more than able, beyond comparison, magagawa niya immeasurably. Ibig sabihin, hindi man masusukat, kaya niya. Kaya niya. Pero dapat natin tatandaan, huwag natin kakaligtaan, pag tayo humingi ng panalangin, nanalangin sa Diyos, nilalapit natin, concern natin, ang Diyos ay may karapatan pa rin magsabi ng no. At magsabi ng wait. Dahil sa ang Diyos, alam niya kung anong para sa kanyang glory. Bakit ang glory ng Diyos ang hinahanap niya? Ang Diyos hindi tao. And He's concerned with His glory.
And do you know that one of the name of God, when you look into the Word of God in the Old Testament, He is jealous. Jealous ang tawag sa Kanya. Try to Google it at makikita niyo po yun. But what I'm saying, anuman ang mangyari, we trust God. Because our God is all-powerful. He knows what He's doing. Huwag natin turuan ng Diyos. Our God is all-powerful. At yan ang Diyos natin. Hindi ba mainam na maunawaan natin kung sino ang nagmamay-ari sa atin? At nang makilala natin na yung nagmamay-ari sa atin, yung tumubos pala sa atin, na ginawa tayo naging anak ng Diyos, at tayo ay naging kapatid ni Jesus, in that sense, ay ang Diyos sa pawang makapangyarihan. At ang kanyang kapangyarihan ay naging nalaman na He is sovereign, He is right, and He is love, na pag pinagsama-sama mo ito, ay makikita mo who God is. You just dwell on one aspect of God. Because God is more than we can describe Him. He is indescribable. At mararanasan po natin yan. Do you know what you are here for? Pagkatapos sa makilala natin of who we are, that we are created and redeemed through the blood of Christ, pagkatapos sa malaman po natin mga kapatid na nagmamay-ari sa atin ang Diyos, at ang manubos sa atin kung sino siya. Then, ang katanungan ngayon ay, do you know what you are here for? Hindi tayo parang palaboy-laboy lamang na hindi alam kung saan pupuntahan. Meron pong plantilyang binigay sa atin. Merong plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi tayo parang na pasuray-suray na walang direksyon pinupuntahan. Hindi po tayo ganoon. We are children of the light. We don't walk in darkness. We walk in the light. Yun ang dapat po natin makita. May purpose ang Diyos sa bawat isa sa atin. And eventually, ay makikita natin na ang Diyos ang siyang magkokol ng siya kung ano ang purpose niya para sa atin. Sabi ng ating Panginoon, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. What can you bring out from this text? Ang sinasabi niya dito, Israel was created to glorify God. Ang Israel ay tinubos upang i-glorify ang Diyos. I can't remember that 10-day wars or how many days wars yun, na kung saan, in a very 6 days war. Yung sa mga nakakaunawa sa kasaysayan, kung paano nilusob ang Israel, kung paano siya naging victorious. That's history. At alam ng mga tao, to some extent, to glorify God. Sa totoo lang, nung nilikha ng Panginoon, ang tao, si Adan, gusto niya, itong tao ito na kanyang nilikha, ay pumili ng tama because He has given him will to choose what is right and what is wrong. What God wants is for Adam to say, hindi mo dapat ginawa yan sa kanyang asawa. Huwag mong kainin yan. Di ba sinabihan kita, huwag mong kakainin ang bunga ng puno ng pagkakalam ng tama't mali, bunga ng puno ng pagkakalam ng tama't mali. We don't know what transpired, but what we know ay kinain ni, kumagat si, partake ito si Eve, inoffer niya rin sa kanyang asawa, yung asawa niya ay tinigrim. And the resultant is, nagkasala ang unang mga magulang natin. But God is not taken aback. Meron siyang nakahanda. Pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang magligtas, magmula sa lahat ng mga makasalanan katulad natin from the human race. At nagsimula siya ng panibagong lineage. Tayo, ang sinasabi po natin, tayo anak ni Adan, but then na born again tayo through the Word of God and through the Spirit of God, nang tayo maniwala at yapusin natin ang katotohanan ng si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan at tumalikod tayo sa ating kasalanan, then tayo naging anak ng Diyos. At doon naman nagsimula. Ang sabi, ang Adan na nilikha ng Panginoon, siyang unang Adan, naging ikalawang Adan, so to speak, the second Adam, if we may say si Christ. So makikita po natin, ang intention ng Diyos ay para mag-glorify natin siya. So ang ginawa ng Panginoon ay, pansinin niyo po, basahin niyo nga po itong bahaging ito for
Gawa tayo ng Panginoon. Gawa tayo magmula sa kamay handiwork o resulta tayo, produkto tayo ng Panginoon. At create tayo kay Kristo upang gumawa ng mabuti. Tapos kung idudugtong natin itong talatang ito, doon sa sinabi ng ating Panginoon, ang sabi niya sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good deeds. Hindi siya nag-period doon. Ang sabi niya, and glorify your Father in heaven. Na ang ibig sabihin dito, hindi lamang natin nagagawa ito para mag-glorify ang Panginoon, kundi yung mga taong nakasaksi na mga ginawa natin na kabutihan, ay mag-glorify nila ang inyong Ama. Kasi at mag-glorify nila ang inyong Ama, that they may glorify your Father who is in heaven. Are you with me? So we are created for good works. At yon, good works na yon ay para mag-glorify siya. Now, at the end of the day, we are not saying that good works ay pamamaraan ng kaligtasan. No. Of course, we know. Now we know. God had opened our eyes. The Lord had, in His goodness, ay pinakita na sa atin ang isang maling katuruan o kaunawaan na dala-dala natin, naunawaan natin nung pagkabata tayo noon, nung tayo na karamihan sa atin ay nag-expose sa iba't ibang uri ng katuruan. But when we go to the Bible, now we have understood it. Pero ito mga good deeds ito would be the resultant of our relationship with God. And ito mga good deeds ito is for us that we may glorify God. That we may glorify God. At dito makikita natin na we are also created. We were redeemed to glorify God. And the best and the good deed, among the good deeds na pwede natin gawin, ay yung mag-share ng gospel. That is the good deed. Because ano ba ang magagawa mo? Anong magagawa ko sa kapwa ko? Whether minamahal ko o kakilala ko, na may ibibigay sa kanila, na makakabuti sa kanila, hindi lamang sa panahon na ito, kundi pagkatapos ng buhay na ito sa mundong ito. Hindi ba yung ma-offeran sila ng good news? Masabihan sila ng mabuting pabalita? This is something that we have to realize, mga kapatid. Hindi tayo magiging pipi o tatahimik na lamang if God is opening opportunities for us to speak out for Him, to speak good about what He had done, to speak good about His Son, Jesus Christ, who died on the cross. We cannot remain silent because we are called to be witnesses. And by witnessing, nasubukan yung nabang kumuha kayo ng isang witness na magdedepensa sa inyo, na magsasabi ng magsasabi ng kung anong nakita, aksidente na nangyari na na-involve ka. Pupunta yung witness doon, tapos tatahimik lang siya. Hindi ka kukuha ng ganung witness. Ang witness dapat magsalita. Tama po ba? And you are all, I am all, we are all witnesses of God. We were redeemed. And that's the best story that we can tell about our redemption through the blood of Jesus Christ. Yeah, tingnan niyo po at matatapos na po ako. Sabi dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, sabi niya, therefore if anyone cleanses himself, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Kung lilinisin niya kanyang sarili, kumbaga iiwasan niya ang anuman pollution at siya ay magiging isang vessel. Kasi sabi niya, sa previous verse, sabi niya sa bahay ay mayroong mga vessels, mga lalagyan. Mayroong mga vessels for honorable tasks, mayroong mga vessels na hindi naman. Pero kung gusto mong maging vessel of honor, na sanctified, na gagamitin ng master na may-ari ng Panginoon, na prepared for every good work, kung gustuhin mo ito, if you will purpose it in yourself, if you will resolve it in yourself, then you are saying that you want yourself to become useful in the kingdom of God. Are you with me? You want to be useful in the kingdom of God. Gusto mo maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Because anong ginawa sa akin, hindi ko matutumbasan ang ginawa ng Panginoon sa akin, pero pwede kong express ang aking pagmamahal sa Kanya sa pamagitan ng, as He enables me, sa biyaya ng Panginoon Diyos, ay magagampanan ko ang good things. At walang iba, kundi yung share about the Word of God, ang isang bagay. Sabay-sabay nga natin basahin po ito. Okay, alam po natin si Daniel kung paano kasama siya sa two southern kingdom na yon, na nahuli at dinala sa Babylon.
At alam po natin na kung saan napili sila dahil sa kaalaman nila sa malingwahan, sa kadalian nilang matuto at kalaliman ng kanilang kaisipan, sila'y napili. So ang nangyari for 3 years ay papakainin sila ng mga pagkain na nanggaling sa dulang o nanggaling sa table ng hari upang i-prepare sila para sa final service dun sa court. Pero sabi ni Daniel, hindi. Ni-resolve niya sa kanyang puso. Tandaan niyo po, ito si Daniel na ito. Ang pangalan niya, Daniel. Siya na, Meshach, Abednego. Ito mga pangalan niya, pati mga kaibigan niya. Pero nung nadala sila doon, at napili na sila, at inihanda na sila para sa serbisyo, pinalitan ang pangalan nila. Nakakita na ba kayo ng mga taong kinidnap na pinalitan ng mga pangalan o bata pa ay kinidnap na? So ang pagkakaalala nila ay ganito sila, Cleopatra ang pangalan nila, yung pala hindi pala Cleopatra. Nakita nila sa birth certificate, hindi pala ako si Cleopatra. Si Jenny pala ako. Okay? Ang gusto kong sabihin, ang gusto kong punto dito, si Daniel, pinalitan ang pangalan niya. Yung tatlong kaibigan niya, pinalitan rin ang pangalan. At ang mga pangalan ay nirelate doon sa Diyos-Diyosa ng hari ng Babylon na si Nebuchadnezzar. Pero, pinalitan mo ang pangalan nila, hindi napalitan ang identity nila. Alam nila kung sino sila. They know who they are. They know that they are the followers of Yahweh. Na though they are now, as a result of the disciplinary action that was given, measures that were given to them ng Diyos, ni Yahweh, nanatili sila kung sino ang Diyos na sasambahin. Kasi yung mga pagkain ay dadaan sa mga Diyos-Diyosan, i-offer pa tapos kakainin nila. They are not willing. So they have resolved. More specifically, ang sabi dito si Daniel, resolve. Pag sinabi mo resolve, nag-decide siya sa puso pa lang. Whether yung tao yaon na pinag-usapan niya na magsusupervise sa kanila, kasi sabi ng magsusupervise sa kanila, delikado ako, baka pag mangyari yan na makita na hindi maayos ang pangatawan ninyo, kayo na humihingi nito, delikado ako. Lalo na star siya. Yung kilala si Daniel sa karamihan. Pero sabi niya, subukan natin. At kung umayaw man ito, pag sinabi kasi Rasul, hindi rin siya kakain. Yun ang pananampalataya ng isang taong kilala niya ang Diyos. Kung sino nagmamayari sa Kanya at kung sino siya sa harapan ng Diyos. They who know their God shall be strong. Kilala ba mga kaibigan yung kapusinan nyo na kay Kristiyano? Na hindi lamang dahil sa kayo nagsasalta at nagbabasa ng Biblia na alam nila na kayo pumupunta sa church, kundi nakikita sa gawa at nararamdaman nila kung kakaiba ito sa karamihan ng mga Pilipino. For a reason. Kasi yung nangyari sinasabi ng mga Arabo, di ba? You're not like many Filipinos, like other Filipinos that I know. And it's glorifying God. Are you with me? Yan ang dapat natin kong pakitignan. Kaya, yung antaw natin dito, fingerprint, no? Iba naman yung mugshot, no? Ito, fingerprint. Nakakapasok ka ngayon sa pamagitan ng fingerprint. Pero pag na-mugshot ka na, mahirap ka na makapasok sa mga establishment na kakilala ka. O nakapaskil ang iyong pangalan, ang iyong mukha sa ilang mga supermarket. Okay? Pero dito, may cross. Hindi mo pinangalandakan, pero with all yung pamamaraan ng paghandle mo ng iyong buhay sa biyaya ng Panginoon, ay naipapakita mo. Hindi mo sa Kristiyano ako! Hindi. Pero when they ask you, you'll be able to say. At hindi ka, you are not taken aback na delikado ako dito. Matapat hindi. Identity. Yes, in Christ I'm blessed. We are chosen, we are adopted, we are accepted, we are redeemed, and we are forgiven. Yan ang identity natin kay Christ, kung ano ang nangyari sa atin. Yes, mga kapatid, I know na bago tayo umalis, sabi natin, bawat isa sa atin sa ating puso, I know who I am.
Hindi na period, question mark yun, period na po yun. I know whose I am, period. I know what I am for. So, who are you? 2 words. Created and redeemed. Lahat ng tayo, lahat created, maski na, pero redeemed, we are redeemed. Whose are we? The Lord, God, the creator of heaven and earth, the Yahweh, God the Father. And we are children of Yahweh. We are children of God. And I know what I am here for. And that is to glorify God. Mga kapatid, tayo po itungo sa Panginoon. Lord, we thank you because when you found us, we find ourselves. We found ourselves also because kami yung mga nawawalan tupa. Hinanap niyo. Tinubos niyo. Kaya niyo po mga Diyos, makita po namin po ito, na hindi namin, we don't take light of it. It's so serious in that sense because you have sent your Son Jesus Christ to deal with our sins. For we realize that the penalty of our sins is death, and you have placed Jesus in our stead sa aming katatagan. Ayun po ang Diyos na mamuhay kami ayon sa inyong katawagan bilang tinubos ni Kristo. Na patuloy na malalim pa namin at higit pa namin makilala kayo bilang Diyos na nagtubos sa amin. Nagmamahal, pawang makapangyarihan, God of all seasons, God who is sovereign, and God who is Lord of our all. Salamat po dahil nasa meron kayong plantiling binigay sa amin. Meron kayong planong binigay sa amin. That we were created to glorify you. That we were created for your glory. And for us to find ourselves useful sa inyong kaharian. Then what you want for us is for us to cleanse ourselves and i-resolve namin sa aming puso na we would do what is right before you. That people around us may see the good works that you have caused us to do, that they may glorify the God whom they don't know, but the God whom na sinasabi nilang Diyos namin at walang iba kundi kayo. Lord, we thank you. Na minsan pa pinaalala niyo po sa amin ang aming tunay identity po namin. Na kami ay kinikilala because of our connection with you, that we are your children. And this settles the matter na like Father, like Son. Tulungan niyo po kami na yung mga mabubuting ginawa ng inyong anak na si Jesus nang siya nasa lupa, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu ay magampanan rin po namin, that we may glorify you because your Son Jesus Christ has glorified you. Lord, we thank you because sa lahat ng mga nagsisisi ng mga kasalanan, ng aming mga kasalanan, at lumapit sa iyo sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus, He had made us your children, and you have received us, and we are child of yours. Lord, remind us always. At huwag namin kaligtaan sa ilang mga pagkakataon kasi nakakaligtaan rin namin sa totoo lang. Sa aming pananalita, sa aming mga gawin, sa aming pamamaraan, sa aming pagdidil, sa aming pag-isip. It's as if we are not nakaligtaan namin ang pagiging Kristyano namin.
Lord, forgive us in those times when we misrepresented you, when we live as if we don't have God. Lord, forgive us. At hayaan niyo po, tulungan niyo po kami to resolve in our hearts to do what is right and to share your word. In Jesus' name we pray. Amen. Sa mga kaibigan po namin narito, tulad ng sabi ko, hindi aksidente po kayo napadako dito. At sinasabi ng salita ng Diyos na, I know the plans I have for you. May plano ng Diyos about us. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sa biyaya ng Panginoon may future na po kami. Hindi dahil sa ginawa namin na anumang kabutihan, kaya kami naging katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi po yun. Dahil sa kami naniwala sa mabuting pabalita ng kaligtasan ay sa pamagitan ng pagsampal tayo kay Kristo patapos na tayo malikod sa kasalanan. At marami sa amin, karamihan sa amin, ay yun ang ginawa po namin. At nung ginawa po namin yun, life was never the same again. Yes, ikakasala pa rin kami, pero hindi kami katulad ng dati na nasisihan kami sa kasalanan. Kundi nasasaktan kami kasi nasasaktan namin ng Diyos. Kung minsan pinili namin magkasala na hindi naman dapat at abuso namin ang biyaya ng Diyos. But that is not the default. Hindi yan ang normal na pamamaraan ng pamamagitan namin. Meron kayo mga kakilalang po na rin na nakita nyo ng pagbabago sa buhay nila. Pwede mangyari sa inyo. At yun ang sinasabi namin sa inyo dahil sa merong Diyos na nag-offer ng kaligtasan. At ang gusto namin sabihin sa inyo, may plano ng Diyos sa inyo. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan niyo sa buhay. Pero generally, ang Diyos ay may binibigay na hope, may binibigay na future. At yung ang binibigay niya, hindi po pwede makuha, mabili. Kasi walang pildoras, walang pills na pwede. Pag kinain mo, ininom mo, nabili mo, pag wala sa pharmacy kung ano pa man, ay maliligtas ka. Wala. Ang kagalingan magmula sa kasalanan natin ay sa pamagitan lamang ng ating Diyos. And I'm not only referring to our visitors here, maybe sa kalagitnaan ay mayroon din sa kalagitnaan ng mga bisitang napaupo dito na maaaring andito kayo pero hindi niyo pa ginagawa ang pagtanggap kay Kristo. Pag dumating ang Panginoon at this particular moment and magkaroon ng rapture, I mean tumuntong siya doon sa may alapaap, lahat ng patay kay Kristo at lahat ng mabuhay kay Kristo, ibig sabihin ng niwala sa patay kay Kristo, mga manapataya, yun ang hihigitin. I hope walang sino man sa mga regular na dumadalo sa atin ang matitira dito na magsisirado ng pinto o magtutulungan upang buhatin ng pulpito dito dahil sa masusunod ako niyang congregation. I hope wala. I hope settled kayo lahat dyan. Pero kung meron man sa inyo na hindi kayo tiyak, then you might as well do it if you are prompted by the Spirit of God and you know that this is the right time to come out and say, kasama ko dito pero hindi pa ako Kristiyano. May Kristiyano ako, tingin Kristiyano ako, so Kristiyano ako, pero sa totoo lang sa loob ko, hindi pa ako Kristiyano. Kung sino ka man, kung meron man akong tinutukoy, I don't know, but I'm saying, it is because we love you. We don't want anyone na magmula sa mga nagsalistahan ng membership roll, mga tinanggap na and all, na hindi mapapasama sa langit. But for you, na unang pagkakataon, maraming pagkakataon na pakinggan nito, pero kung hindi niyo pa natatanggap ang ating Panginoon, we would like to challenge you that Jesus is the only one who can change you. Yet, nagplano na rin kayo, malapit na rin ulit, no? Mga 5 buwan na lang, Pasko na naman, bagong taon na naman. New Year's resolution naman, pangako naman dito, pangako doon, pangako dito. Pero tapos sa ilang buwan o ilang araw, balik ulit tayo sa dati ang problema sa atin. Jesus is the one who is so important. So, may I ask everyone to close your eyes? At habang tayo po ay dikit at pinag-pray nyo ang galaw ng Espiritu ng Diyos sa pagpapatuloy ng galaw niya at ang impression niya sa mga puso ng mga kaibigan po natin na narito. Kaibigan, ikaw ba ang kinakausap ko? Nangusap pa sa iyong salita ng Diyos na nagsasabi, kinakailangan ang katubusan ay isa sa mga identity ng isang manampalataya. Ikaw ba ay natubos na?
At kung hindi ka pa natubos, at hindi mo pa ginawa ang pagtanggap kay Kristo, ito bang araw na ito, ito bang sandali nito, ang araw na itinakda ng Diyos para sa iyo na tumanggap? Hindi mo alam kung ano nangyari sa kinabukasan. But what I'm saying, if handa ka, nakita mo na ito yung makasalanan kasi yun sinasabi ng salita ng Diyos, at handa kang tumanggap kay Kristo, then you may raise your hands that we may pray for you. Anyone among you na nagnanais sa tumanggap kay Kristo bilang sarili tagapagligtas, iba yung napakinggan, isinupuso at nag-respond. Don't be pressed by this request. But if you know that this is the solution sa iyong kalalagayan bilang isang katulad namin dati ng mga makasalanan, then by all means, would you like to receive Christ as your Lord and Savior? Kung gusto nyo, mga kaibigan, mangyari magtaas na naman kayo ng kamay so that we can pray for you. Meron po ba? Panginoon, na ipahayag ang mabuting pagbabalita. Narito ang mga kaibigan namin, maaaring nakikita nila na kailangan pa nilang time para maintindihan pa ng lubusan ang kapahayagan nito. Hayaan niyo po, Panginoon Diyos, na sila po ay may konekta namin sa life group, makonekta po namin sa upang sa ganon ay makausap sila at ma-encourage at ma-advise pa po sila. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagdadala niyo po sa amin, sa kanila sa aming kalagitnaan. We thank you, Panginoon Diyos. At hayaan niyo po na time will come. It could be tonight, tomorrow, if tomorrow may come, na sila man ay makasumpong ng kaligtasan sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.